banda. Ay dito, kulang-kulang si Mandri sa pagkisigus ng baakan, no? Okay, kulang-kulang man po ang nakapunta rin din. Wala man. But anyway, salamat na po sa Pilipinas. Salamat sa isang offering, amen? Okay, how great thou art. Nakila ka. Totoo na, no? Nasimba kita, dahil sa Ginoo, ay atong ikilala na ang Diyos nakila sa atong kinabuhi. Amen. So, this time, mag-atendo kita, dito kita magtugay. Proceed kita sa atong series study, chapter 2 na kita. Once again, Brother Jonathan, mag-ilagay, palihog yung pasunod ang white word. Okay, chapter 2, Book of Philippians, chapter 2. Chapter number 2. Okay, tungkol kay kulang na atong oras. Dito na kita sa verse number 5. Verse number 5, Philippians 2:5. Okay, basahon na, verse 5, sabay-sabay. Read. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Let's pray. Amay nga Diyos, Ginoo, salamat sini nga kagabigon, ginahatag mo sa amon, pag-ungatiun, oras, oportunidad, na kami iliwan, makatipon, makasimba, makapasalamat, sa mga butang Ginoo, imong mo sa mong kinabuhi, unastaran sa libre, kumplito nga kaluwasan, imo dito sa cross. Salamat, Lord, sa kasiguraduhan. Yes, ang kalibutan, walay uncertain ang kalibutan. But salamat, Lord, lalo na kami paglaong diha sa imo. Pinagi kay Kristo, kag pinagi siyang ihimo dito sa cross, na pagtubos, pagpanas, pagpasaylo sa among sala. Pinagi sa iyang dugo. Ginoo, karong na gabi, kami palapit sa imo, nagatugyan, pangayo, Lord, sa malaan na ihibalo na Ginoong Diyos, magamit namon sa pag-insibli, paghamon sa pagtulong. Itungkot, Lord, may mga spiritual blessing kami, spiritual truths sa mga nakita, natulang sa inyong particular chapter, Book of Philippians. Itungkot, Lord, sa akong pagwa, may mga blessing kami, may mga truths Ginoo, ma-apply naman sa mga kinabuhi. Salamat, Lord, na ang Bible hindi lang limited sa mga pipila na tao. At salamat ang Bible para sa kanan. Ang ini, Lord, profitable, beneficial para sa mga Kristohan ng kinabuhi. Diyos, ang itugyan sa mga papadayon, ikaw magpapamayo, mag-abiyas, mag-isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Tungkol mo. And ang atong lesson, atong pinaka-theme. Okay? Mind of Christ. Mind of Christ. Ang munang iambal sa verse number 5, na instruction ni Apostle Paul, let this mind be in you. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amo niyang exhortation ni Paul. Now, let this mind be in you means literally, keep thinking this. No? Una-una ninyo, permi. I-apply ninyo permi. Sundo ninyo ang panguna-una ni Kristo. I-adapt ninyo, i-follow ninyo, i-imitate ninyo, i-practice ninyo ang panguna-una ni Kristo. Sa munang appeal ni Paul sa mga Philippian believers. Verse 1, recap ta kadali, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded. Now, ato nakita, verse 1 pa lang mga author, puno na sa
tawag sina, no? Truths nga ato makita, verse 1. Sila si Paul, if there be therefore any consolation. First thing ato makita, consolation. Consolation. Ano ibig sabihin sa consolation? Pag yambat consolation, okay, that speaks about encouragement, makapadani, ano pa? Pag magambal tayo encouragement, makapadasig, no? Consolation. No pa? Diba? Sige nga, way ka man nagdaog, pero may ara ka consolation para wala po uwing dumaan. So, consolation is makapadasig. Nga, di ka masasbuano ka, di ka maminghoy, di ka manuya, di ka ma-discourage. Biskan way taka-apil sa drug draw, way mo nakuha kung motor na ginaparapon, pero at least nakakuha ka sa electric fan, blessing yapon. Ganyan na ba? So, ako na nga malipot, consolation. Kung may arap man butang na mag-console sa aton. Okay, consolation. Next is, ano pa? Comfort of love. Comfort of love. Comfort of love. Ano po sinikol? Pag-ihampal na comfort of love. Ibig sabihin, solace. And then, furnace. Furnace with love. Love. Ano na po sinikol? So, nalahatag sa atong comfort ang love ni Kristo. Mayroon ka solace, may serenity, may inner peace, no? Na genuine na love sa atong Ginoo. Ang mag-comfort sa ato ang unang gugma ni Kristo. Kaya yung malipon na isa rin sa mga attribute sa atong Ginoo ni Jesus Christ. Ano pa? Verse number 2, verse 1. If any comfort of love, if any fellowship of the Spirit. Nag-mention ba siya? Fellowship. Of the Spirit. Which means, mga utod, kita, may araw kita, bitawag kita mga utod na partakers of the Holy Spirit. Partakers, bulog ambit. Alright? So may araw kita ka fellowship. So kung luwas ka, may Holy Spirit na kita. Kaya Holy Spirit, nag-commune sa aton. Okay, siya na maglatag sa aton comfort, mag-convince, mag-direct sa aton, mag-guide sa aton ang Holy Spirit. Hindi kanya patalangon. No? Amo na ang attribute sa Holy Spirit. Kaya ang Kristohano, nagkinabuhi sa sala, wala na siya kalipay. Ang Kristohano, mga utod, kung nagkinabuhi sa sala, nagpalayo sa Ginoo, 50-50 ang kalipay. Kaya nga man, may Holy Spirit pa nagkakumbik. No, hindi full lang yung kalipay. Kaya believer, full na siya, 100% yung kalipay. Nga man, kaya may Holy Spirit, may conviction. Pero ang Kristohano, kaya may truth ka na, may Holy Spirit ka na, nag-utik-utik na sa imo, ang ginahimo mo na. Di ba, anak ka na sa Diyos? Di ba dapat may fruit of the Spirit ka na? So dapat, kung tatan mo na, hindi mo na napaghimuon. Wala ka man parents na humbag sa imo, wala man co-members na humbag sa imo, pero may aral something na nagatumbik sa imo. And that is the work of the Holy Spirit. Kaya aral na ang Holy Spirit sa aton. Isil na kita. Ephesians 1:13. Hindi na maghalin, mga utod. So, piliton mo man na mag-enjoy ka, hindi ka ganda kung ka-enjoy ka. Mayat. Naman kay may Holy Spirit na kita. So, partakers, muna ng mali, Apostle Paul, no? Fellowship of the Spirit. Next. Ano pa? Anong sunod, Brad? Verse 2? Verse 1? Oh. Fellowship of the Spirit. Next, if any, bowels. Bowels. Anong bowels? Okay? Bowels means affection,
affection, pagbati, ng feeling, mga utot. Okay? Ano pa? Vowels, and last is mercies. Mercies. Plural, no? Galuoy sa Diyos. Mercies, mga utot. Or, tawag sila? Pag sinabing mercies means sympathy. Sympathy, mga kabyanan. Okay? Now, amo ni ang basis ni Paul sa iya appeal. Okay? Amo ni ang iya nga basis. So, nag-appeal siya, mga utot. Ang sinin niya dali, sa verse number 2. Verse 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded. So, nag-appeal siya, mga utot, sa mga Philippian believers. Nahangyo niya nga, since kamong Kristuhanon, kag since ini nga butang, consolation, comfort of love, fellowship of the Spirit, bowels or affection, mercies, itawag ni siya, kung di mo ni-summarize, Christ, okay, attributes, mga karakteristik ni Kristo. Alright? So since nakinig ang mga butang, arak kay Kristo, okay, i-adapt ninyo, since naging anak man kamo ni Kristo, since naging Christian kamo, naging child of God kamo, hindi yung mga butang, dapat may exercise ninyo sa inyong Christian life. Exercise. Ibig sabihin, aral ng Holy Spirit sa aton, ang karakter ni Kristo, mga utot, dapat makadapat makita sa atong pinabuhi. Gani, sila nga sa verse number 2, nagdugang pa si Paul, ano ang palya? Verse 2 rat. Ganyan? Okay? Fulfill ye my joy. Ini nga mga butang, amo ni ang naga-kumplito sa kalipay ni Paul. The word fulfill ye my joy, that means mga utot, okay, make my joy complete. Amo ni ang nagapa-rejoice kay Apostle Paul in verse number 3. Despite na may mga butang diri na masiling nato negative, pero siling niya ang verse 1 kag verse number 2. Alright? Mga kabyanan. That's why in verse number 2, siling niya, fulfill ye my joy, that ye be like-minded. So diri naman si Apostle Paul, okay, ato makita in verse number 3. Okay? Verse number 3. Ano makita ta sa verse 3? Alright? Verse 3 or verse 2. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Alright, verse 3. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let esteem other better than themselves. Alright. So dito naman natin makita na ihambang ni Paul o instruction ni Paul. Okay? Iyang appeal sa mga Philippian believers na dapat kamo bilang Kristohanon, yara na kay Kristo, siling niya, ano na yung makita ng mga traits sa ila. Okay? The appeal of humility. Ano na siya? Okay. Number 1, ito makita niya, having same love. Having same love. Pag having same love, that means no kung sino ba? Immerse, no partiality. Ang ilang dogma, the same. Ang ilang pagdogma, ang ilang treatment sa isa kag isa, dapat equal. Wala sing di pastorabi, wala sing di favoritism.
No, kung gipalangga nila isa nila kautod, dapat ang isang kautod nila palanggaon Manila. Amen. Kung paano nila gi-treat ni isa, paano nila treatment, gisim dapat sa isa man. Pareho nila kautod. Kung ang utod nila na medyo may kaya-kaya, amo niya nila treatment, katong wala kaya-kaya, kag pigado, dapat the same. Amen. Amo na nga bang having the same love. Alright? Amen? Amo na dapat ang Kristohano, no partiality. Wala sing ginapili, wala sing ginadampigan, wala sing ginapaboran. Amen? Amen. Ang dapat amo ng simbahan, Amen. dapat amo ng pastor. Kaya hindi ka mo magkambang na may favoritism din si pastor. Kaya tanan ko kamo ginabisitahan. Basta kaya ko lang. Pareho ang treatment. Kung may isa na ang isa, istoryahon ni pastor. Bisan sino pa. Nanay man, tatay man. Yung people man. Kahit kita, truth kita. Arat tas kamaturan. Kung mali, mali. Huwag na ito na ginatabon-tabunan. Amen. Kaya magambang ka mga si pastor may favoritism. Tell me, sino ang ginapaboran ko dire? Tell me, sino may sala dire nga ginapaboran ko? I will tell you directly. Kung sino ang membro dire nga gipaboran ko kag gipalampas ko lang, isang mali na ginahimo niya. Amen? That I can face to you face to face and eyes to eyes. Bago ka mo mag-accuse sa ako, may ginapaboran ako. Kaya hindi ako pastor, mahilig magpabor-pabor. Walay tao din untouchable. Pag may mali, masya tatay ka pa. Sa siko ka din. Kaya nga ito din, kamaturan. Amen. Klaro, amen? So, kung may ara mo, hambal sa ako, may gipaboran ako. Open ang office, anytime. Istorya ta. I-challenge ko kamo. Kung sino ako ginapaboran rin. Sino rin nga ginatabon-tabunan ko kung may ara mo. And I can tell you directly. Eh, para tas kamaturan, sa truth kita. Kaya hindi namin ang church na may pabor-pabor. Hindi healthy ang church na may partiality. Dapat impartial. Dapat truth ang magpangibabaw. Hindi ang hidden agenda, hindi ang personal agenda. Ma-offend ka kung ma-offend. Pero as long it is truth mga mga. Hindi natin pwede compromise ang truth. Even in-expense sa relasyon. In-expense someday nga, maghawa ang iba, hindi nagkagwanta sa truth. So be it. As long never natin compromise ang truth. Amen? Ang unang hambal ni Paul, having same love. Dapat tali ka mo dira, mag-isa ka mo. Ang iyong gugma patas, ang iyong gugma equal, ang iyong relasyon dapat equal. Ang unang hambal ni Paul. Amen. Same love. Ano pa? Oh. Fulfill you my joy that you be like-minded. 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 Muna ang Paul, natali ka mo, una sa tanan, pariho inyong una-una. Pariho inyong mindset. Okay? Ano ang pamuna-una ni Jesus Christ? Mga heavenly na mga butang. That's why, ano ang Paliadre, verse number 3, let nothing be done through strife or vain glory. Hindi ka mo himo sa mga butang na paagi sa pag-away-away. No? Pag-inaway. Or sa hindi maayo na pamaagi. Dapat hindi ka mo magkaroon sa division. Or magpataas ang isa. Magpadayaw ang isa. Being glorious, magpadayaw. Itaas niya yung kaugalingon. I-lift up niya yung kaugalingon. I-promote niya yung kaugalingon. Siling ni Paul, dulawin niyo na. Dapat hindi nagdra sa inyo.
Kay baka guba na sa inyong relasyon. Kaya hindi dami ang simbahan na may mga membro magapadayaw. Praise God, hindi gamit kita sa Ginoo. Glory to God. Naging instrument ka, naging channel of blessing kita. But Sir Nicole, never na to. Kaya inay siya nabutang vain glory. Ang tao lang ang nalipay, pero ang Diyos wala nalipay. Right. Let the Lord receive the glory. Hindi ang tao. Amen? Alright? Ano pa nga malipon? Okay? Like-minded. Dapat kita mag-istuhanon. Dili dapat ang atong mind isa. O, isa ta sold out ta. Pag yambang na sold out, pag buluhaton sa Diyos, united kita. Okay? United kita. Ang atong ginapromote diri, ang buluhaton sa Diyos. Pagkampan ko, may arang kita activity. Yes, Pastor. Di ko mag-promise kung ano, pero panigamutan ko, may muli kita. Dapat ko nasing, that's why, anong hambal niya ba? Anong hambal niya? Verse 14, anong hambal ni Paul? Do all things without murmurings and disputings. Maybe ang mga Philippians may naga-murmur dito. Maybe ang mga ibang Philippians na members, naga-dispute sila, may mga away-away sila sa sunod sa iglesia. That's why gambaran sila ni Paul, buhatan ninyo ang tanang butang na wala sing pagkumot kang pag-away. Amen. Amen? Nami, mga utod, kung gaubra ka sa isang kabutang, malipayon ka. Compare sa butang na napubos ka lang. Wala ka kalipay. Hindi fulfilling mga utod. Kag ang butang na hindi heartily mga utod na gihimo, mga abyan, hindi dami ang resulta. Pati ka mo? Kaya nakubra ka ba na hindi heartily kung sa buot mo? Landaw ang resulta, di ba rin namin? Biskan ano muna, kaya yung mind, divided mo. Habang nalabag ang ulo, sobrang ka kung suti, nag-iisip na lang. Butang ka sobro, butang mo salik, butang mo pang ano dia. Hindi. Kasubrahan. O, diba? Naman, hindi halin sa kasing-kasing. Okay? Kaya palipon, one mind. Ano pa? One mind, like-minded. One, ano pang sininya? One accord. One accord. And, ano ikapat? Esteem. Esteem. Others. I-esteem. Ano ang esteem? Itaas natin. Okay? I-commend natin. I-praise natin. Sige diyan sa verse number 3. Esteem. Sino esteem na to? Atong kagalingon? No. Sino niya? Esteem other better than themselves. Better than themselves. Hindi na mag-isip na mas kabalo kita, mas bright kita kaysa iban. Hindi. Instead, ang opposite, ang malipon, verse number 4. Anong opposite sa esteem other better than themselves? Ano sa verse 4? Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. That's why sabi ni Paul, verse 5, let this mind be in you. Luyag ni Paul, maintindihan sa mga Philippian believers kung ano dapat ang mindset sa atong Ginoo. No? Na dapat natin ma-adapt. Kaya nagpadayon sa verse number 6, ano ang klase ng mind? The mind of humility. Ano ito makita dira? Verse number 6. Okay? Igamit ni Apostle Paul. May example, sino? Wala iban. Si Jesus Christ. Pagtawa, verse number 6. Obeying in the form of God. Thought, okay? Thought it not robbery to be equal with God. So this is the mind or attitude the Philippians are to maintain. Alright? Which constitutes harmonious living. And Paul informs his readers that the same
attitude in verses 2 to 4, which they are to retain within themselves, was also in Christ Jesus. Ano ito makita dari mga utod? Okay? So dari, gihampan ni Paul na Jesus Christ in verse 6 to 8, no? Though he was eternally possessing the divine nature, did not regard his existing in a manner equal with God, that is his heavenly existence or divine style, as something to be selfishly maintained, but he emptied himself in that he assumed a servant's nature and appeared in the likeness of men. That's why sabi nga in verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of what? A servant. Take note in the ordinary, servant ang iyang adapt na character. Took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And having been recognized in outward form as a man, he humbled himself in becoming obedient unto death, even the death by crucifixion. Being in the form of God, that signifies that Christ has eternally possessed the very nature of God. To own the nature of God is to be God, and to be equal with the other personalities of the Godhead, namely the Father, the Spirit, and the Son. But the Bible says, thought it not robbery to be equal with God. Means that Christ decided not to continue enjoying his heavenly existence. He enjoyed the same divine lifestyle in heaven that God enjoyed. Though the Son could have lawfully maintained his heavenly existence, he did not. Rather, he assumed a servant's position and appeared in the likeness of men, consequently being judged by his passion. Anong passion? Outward appearance. He was recognized by many as a mere man, but he was much more than that. He was still the Son of God, who continued to possess the divine nature. Kita mo? Ang atong Ginoo nag-possess sa divine nature, nag-enjoy sa doon sa langit mga abiyag. But atong makita, grabe ang hihimok nagpaubos, nagtook the servant, no? Servant and made, and was made in the likeness of men. Verse 8, and being found in fashion as a man, naging mere siya nga tao, ano pa? He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That's why sabi sa verse 9, wherefore God exalted, wherefore God also hath highly exalted him, and giving him a name which is above every name. Amen? So atong perfect example mga auto, nabiyan, about humility, igamit ni Apostle Paul, wala iba, ang atong Savior, the Lord Jesus Christ. He humbled himself. Amen? He humbled himself. Wala niya, hindi siya magtawag dito sa mga angels, thousand of angels, dito sa cross, para i-rescue siya. Pero wala niya, gihimo na. Nag-agi siya sa pinaka-budlay na process. Okay? Dito sa Gethsemane, hambal niya, Father, let this cup pass from me. Kung pwede tayo, maka-escape siya doon sa suffering, mga utod. Pero na-realize niya na part sa iyang mission, na dapat mo-undergo siya sa suffering. That's why at the end, ihambal mo niya, not my will, but thy will be done. Okay? I-fulfill niya ang mission, ang sugo sa iyang amay. Biskan budlay, mga utod. Biskan budlay. Pero giantos niya ang tanan. Kag nag-humble siya, mga kabiyanan. Alright? So Jesus Christ is our perfect example about humility. That means, true greatness comes through humility and obedience. Ano si Christ? Anong example ni Jesus Christ, mga utod? Si Christ, He served, sunod, He submit. He served, He submit, and ultimately, He sacrifice. Una,
tatlo ka butang. Ato makita kay Jesus Christ. Serve, submit, and sacrifice. Para sa ato. Kung ay tao, mga kahibo sila. Mga kabiyanan. Okay? That's why, sabi ni Paul, mga kabiyanan, mga author, verse number, okay, verse 11, dili niya i-mention, verse 10 and 11, i-mention niya about ang authority, kag ang deity sa atong Ginoo. Ano si Jesus Christ? And someday, sabi niya that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. That speaks about the authority and power of Jesus Christ. Na one day, tanan ng mga tao magbow sa iya. Whether mga butang sa langit, mga butang sa kalibutan, mga butang idalon sa yuta. So tanan ng butang mag-submit sa Ginoo, magbow daw. That speaks about His power, dominion. Ano pa? Verse 11. And that every tongue should confess. Oh, damo mga tao sumong may kakilala na si Jesus Christ Lord. Damo mga tao karon may kakilala si Jesus Christ Savior. But one day, mga to, in the future, matabo ni. In verse 11, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God, the Father. Amen? Oh, mga tao, ginahimo na nilang propeta, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang ibang tao lang. Si Jesus Christ, equal lang. O Diyos siya, pero dili, mighty God. Ang muna ilang pagkilala. Pero mga autor, silang ni Paul, one day, tanan ng mga dila, tanan ng mga tao, tanan individual, they will confess that Jesus Christ is Lord. Amen? Ano na? Ini nga verse, hindi nato ni ganito mga autor sa INC. Balat mo nga INC, mga manalista, hindi sila kapati na si Jesus Christ is God. No? Mere person lang, mere human. Pero hanggang sa Bible sa itong ibasa, na si Kristo Diyos, si Kristo Ginoo. Oh, ang tao sabi mo confess, Ginoo, Diyos ka. Hindi nato na mapunggan mga kanya. Muna nga pa niya Apostle Paul. Kaya verse number 12, ang niya, wherefore, challenge niya, my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only. Di ka mo magsunod. Kung aral lang ako, pansinin niya, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So atong nakita dre, i-challenge ni Paul, since kamo luwas na, hindi niya silinga, why pa sila naluwas? Ang silingon sa work out your own salvation, ang emphasis ni Paul, since kamo anak na sa Diyos, since kamo luwas na, i-prove ninyo or i-demonstrate ninyo ang inyong kaluwasan. Okay? Show it. Ang unang hambal ni Apostle Paul, work out your own salvation does not mean that you should work for salvation in order to obtain it. Okay? The Greek phrase work out denotes the expression, manifestation, or actualization. So, kanang work out, mga utod, means demonstration. Demonstration and actualization. Actualization. I-practice nyo, ipakita nyo, i-actual nyo. I-demonstrate ninyo. Ang unang number ni Paul, dito sa verse number 12, i-manifest ninyo. Manifestation. That's the word, demonstrate or work out. Gambal ni Paul, to something already possessed. Na-possess na. The Philippians are to work out the salvation God has already wrought in them. That's why in verse 13, for it is God which worketh in you. So nag-work na si Lord sa ila. How? In what way? By saving them. No? Giluwas na sila. Si Lord ang nag-work. That's why sabi ni Paul, in response, work out your
salvation. Your own salvation. That means carrying it to its logical conclusion. God has granted them salvation not just for their own profit, but for the good of others as well. If they work out and manifest, the new life divinely work in them. They will live lives worthy of the gospel. In chapter 1, verse number 27. In harmony with each other, seeking the progress of the gospel, they will also regard one another as more important than themselves. Be concerned with the needs of their fellows. In verse number 4, ato nakita. Alright? Mga kabiyanan. And make the appropriate sacrifices in obedience to God, as did Jesus. In doing all this, they will work out or express the new life we have through Jesus Christ. Work out. And here, silinya, mga kabiyanan, verse 14, ang muna ni, ang balya, do all things without murmurings and disputings. So since kamo, ara ng mind ni Christ, si Christ ng ato na example about humility and obedience, silinya, verse 14, do all things without murmurings and disputings. Naman, si Jesus Christ, wala man siya nag-murmur sa cross. Wala siya nag-complain. Wala siya nag-back out. Wala siya nag-reklamo. Gihimo niya ang tanan. Kaya manipon, dapat i-adapt nato nila siya. Naman, mga utod, by doing so, gihatag nato or nagapakita kita sa good testimony. Verse number 15, that we may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom we shine as lights in the world. Amen. So ano ang challenge sa aton din? Mga utod, kung hindi kita mag-murmur, wala sa aton ang disputings, ano ang resulta? Mangin, katulad kita sa suba na nag-shine sa crooked and perverse generation. Pero kailangan anay kita, sila nipon, harmless and blameless. Harmless and blameless. Right? Ano po silingon? Mga autor. Paghihambal na harmless, mga autor. Pag word na harmless, ibig sabihin, morally pure. Morally pure. Hindi moral, but morally pure. That speaks about atong testimony and sa atong physical aspect. Nag-expect ang mga Kristuano, Apostle Paul, sila dapat kamo, kung loyal yung mangin shine as light of the world, in this perverse and crooked generation, dapat kamo mag-maintain sa testimony na nag-shine. And for you to be able na mag-shine kamo, dapat kamo mangin harmless. And that is to be morally pure. Kaya kamo nga mga young people dire, kumati kamo mayo. Kamo nga may mga relationship na. Then si Jonathan. Likod. Ha? Jonathan. Sir Alden. Sino pa? Si Jimboy. Wala rin. Maghalong kamo. Nagkabuman ng mga babae. Kumati mo? Damo na mga babae gikasal na naguna-una.
Hindi nyo na pagdugangan. Kamu katatlo, mag-una-una gaya mo, hindi na kamo mag-expect kaslor kamo ni pastor. Pangita kamo pastor, magkasal sa inyo. Damo na kamo warning na batian, damo na kamo challenge na batian, damo na preaching kamo na batian. Ano ka kalanginan nato sa unbeliever? Muralit yun. Ano nga malipol? Mangin harmless na rin mo. Kanya, as sons of God, that ye may be blameless and harmless, the sons of God. Nga sila dapat harmless, nga sila dapat blameless, tungod mga anak na sila sa Diyos. Pamangkot karong gabi, anak pa ta sa Diyos. So, ibig sabihin, apil ka diri. Nandiyan mga ni Paul. Kapati mo tama itong apostol karon si Apostol Paul. Amen? Diin manandan kung mag-asawa na kamo, nga di ka mo pahulat. Di na manang yapon ka mo padulong. Amen? Maghulat. Kaya kung maguna-una ka mo, ano pang excitement ka pa muto ninyo? May kalipay. Get ang mga baton mo. That's why man Paul, dapat harmless, morally pure. Ano pa? Ano mo siningon sa blameless? Blameless. No finger, accusation. Hindi ka matudlo ba? Ikaw abin. Amo na po siningon blameless. Wala sa finger na magbasol sa imo. Walay sino man na pwede mag-accuse sa imo. Tungkol kay ba imong kinabuhi, tarong ka. Di mo siningon blameless, di ta magkamali. Pero iba tong tinuyo, nga balaan mo na, gihungod mo ba? Nga to the point, tudloon ka. Ikaw ang basulon. Amen? Blameless. Muna nga ba ni Paul? Na kamo dapat isis, mga anak na kamo sa Diyos, dapat kamo mag-shine as lights in the world. Tingaman, without rebuke, sila niya, in the midst of crooked and perverse nation. Tingaman, hindi nga kalimutan, ditawag ni Paul, crooked and perverse. Crooked means ano? Tiko-tiko ba? Tiko. So, hindi kalimutan, sa tayo pa lang ni Paul, gitawag niya na nga, tiko. Hindi tadlong. Gaano. So, dapat kita, kay tiko ang kalimutan, kita ang tadlong. Para makita sa kalimutan na iba ta. Amen? So, dapat ang iyang people, hindi mag-adapt sa kalibutan. Magkinabuhitan na separated sa kalibutan. Di ta magsabay sa kalibutan. Tandaan ninyo, mga people, may curfew na naman karon, mga minors. Pwede ka mo dakpon, lagaw-lagaw ka mo dra. Hasta lang alas 10. Kung wala ka mong parents, dito ka mo sa presinto magpaliwanag. Nationwide na, kaya DILG na siya. Nagkamo mga parents, lagayan nyo, bantayan nyo, i-monitor nyo bata nyo, lalo na mga bata ng mga minor. Pila ba ang edad ba mga minor? 17 pa baba. Amo ng minor. Pero bisang 18 ka na, di ka magkumpiyansa. Ay basi ano? Nandi pa nila nga vlog doon, kanay ko tayo dyan, kanana. Ano na? Sa Tokyo, makara Tokyo, basinta, wasa, dapat ka. Mali pa na lang kung emergency siguro. Munang, hindi na mo sige, nagulaga, lakat-lakat. Kahimuyong sa malay.
Pag kinapagkat alas 10 na, di naman na siya reasonable, nakakapasagwa. Hindi na oras na maliban na kung nadili ka siguro. Pero anong oras pa alas subject? Wala naman siguro yung klase alas 10. Pinakadugay, alas 9, alas 8:30 siguro. Kaya dapat alas 10, bata yung wala na sa balay. Mga parents. Harmless. Ano ba tayo? Verse number 15. Verse to verse na rin mga autor. That's why, hindi siya makita manato ni nga verse gapon, gihambal ni Jesus Christ. If I'm not wrong, Matthew 5:19 ba? 5:16? Anong sila niya? Matthew chapter 5. Chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Although hindi ni body of Christ ang gihambalan ni Jesus Christ, mga believing Jews. Pero the same sila kay Apostle Paul. Pagkabot rin sa mga autor, Book of Philippians. I-mention ni Paul, ye shine as lights in the world. Magsiga kita. Mag-serve kita as suga. Diri sa kalimutan. No? Kalimutan mga autor. Alright? So verse 13, ato makita, therefore it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. For gives the reason why Philippians are to work out their salvation. Verse 12, first as note of encouragement, para mahimo silang encouragement. The working out of their salvation is not so much their work as it is God's. It is God who is worketh in you. So their ministry and service cannot help but succeed. Second, they must work out their salvation with fear and trembling. For God is producing in them both to will and to do, meaning to accomplish of His good pleasure. Alright? And then in verse 14, Arabra, know all things, ang instruction, since God is producing in the Philippians the willing and doing of His good and perfect will, there can be no legitimate reason for murmurings and disputings. Not only are they forbidden to complain about the difficulties and persecutions that will befall them in carrying out God's good pleasure, but quarreling among themselves is also prohibited. Dapat, sige niya, kaya nakita, since Jesus Christ na ang nag-work sa ato, both to will and to do of His good pleasure, dapat mga utod, hindi kita mag-murmur. Amen? Gibawalan ta na magtumot. Gibawalan ta na mag-away. Disputing means quarrel. Dapat ang mga Kristohano hindi mag-away-away. Amen. Amen? No? Dapat ang mga membro kapalangga-anay. Amen. No? Iwasan nato din church ang gossip, kaya ang gossip ang muna mag-divide. Kung may concern ka mo sa isa kang isa, sa isa kang utod mo, brother mo, sister mo, istorya ka personally, ayaw ihambal sa iba. I-confront siya, sis, hindi ba may istorya ta kadali? Kung hindi nyo mas-internet, katulong kay pastor. Amen? Hindi nyo ipakutwas dira sa social media. Hindi ka mo mag-imot-imot dira sa social media. Ako mga Kristohano, makita mo na sa social media kuwan. Pero dira nilang gina-upload ang ilang emotion o feeling. Hindi na siya ang solusyon. Tell it to Jesus ang principle. Una, i-pray mo. Ikadua, istoryahon mo. Hindi kaya, o sige, upload mo kay pastor. Hindi tawag istorya sis, upload kay pastor. Ano kaya? Talangin ng kasimbata, tapos may ginadala-dala kita na something sa akong kasing-kasing. Amen, Christians? Amen. Dapat harmonious. Harmony ang ara mga kabiyanan. Alright? Okay? Naman, complaining damages your testimony
mga kabiyanan. Alright, now, close kita. Ito ba naman yung function natin ng lugar? Aton na tama ba? Tama ba? Yung function ba itong ano? Okay. Okay, tapusin na lang eh. Verse 19. Verse 19. Ini ang mga example sa faithful servants na dimension ni Paul. Latawa, verse 19. But before that, verse 16, tanay, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Anong ibig sabihin, holding forth? Holding forth. Holding forth means offering. As a healthy church, the Philippian assembly is to offer the word of life, that I have not run in vain. Their godly behavior and fruitful witness will demonstrate on Judgment Day that Paul's ministry in Philippi was effective. Holding forth, that means aton nga kawakan, punggan, uyatan, dipinsahan ang pulong sa Diyos. Holding forth the word of life. Ano na? Pulong sa Diyos. Ang truth, ang mystery. Sinabi po, inyo na nga hawidan, dipinsahan, hindi nyo pag i-give up, kundi inyo nga dapat ina sa mga utod, inyo nga i-fight. Hindi nyo pag i-give up, hindi nyo pag pabayaan. Anong butslingon sa holding forth the word of life. Kaya nga man, kanang word of life, daw ato na siya nga armas, daw espada na ito. Na ato na siya dipinsa. Daw pareho na siya atong taming. So kung wala ka na sa weapon, ano ka mga dipinsa? Kaya ang patipon, holding forth, hawili ninyo. Gamitan ninyo as a defense sa inyo. Ang kaugalingon. Kaya time will come, sisitan mag-attack. Ang iyang attack, number one yung attackihon ang word of God. Butang siya down, di ba? Dito sa Garden of Eden, ano i-attack niya? Word of God. Hath God said? Naghambal din ba ang Ginoo? O, ibutangan niya down mga ulo. Kaya hambal ni Paul, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain. Ako hindi ako nagadaragan sa pulos. O kung neither labored in vain, nagapangabudlay na wala pulos. God is living Paul, verse 17, Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. No? For the same cause I do, also do, ye joy and rejoice with me. Kagri mga utod, ato nakita dra sino ning mga tao na nanging blessing sa kinabuhi ni Paul, ang ipasalamatan niya, mga utod. Number one, initiate, Epaphroditus. Epaphroditus. Sino ni si Epaphroditus? Ang padre sa verse number sino niya? Verse number 22. But you know the proof him that a son with the father he had served with me in the gospel. Nag-refer kay Timothy. Si Timothy ni iyang son, nag-labor man sa iya sa gospel. Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. Sige kayo na verse 24, But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. For he longed after you all, and was full of heaviness, because that he had heard that he had been sick. For indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Ano ang tawag niya kay Epaphroditus? Mga utod, di po, itawag niya nga, sunod, brother. Ano pa? Ano pa ang tawag niya kay Epaphroditus?
Companion. Anong sunod? Companion, fellow soldier. Fellow soldier. Mga utod. Ano pa? Ang yaman ni Paul. Messenger. Messenger. Yaman ko na. Amo ni ang paano siya i-describe ni Paul. Si Epaphroditus. Sila niya, dapat nga bulig sa akon ini nga tao. Okay? Kaya upon ko din, nagalibor sa bulaton sa Diyos. Itawag ko ni siya nga akon utod, akon upod. Fellow missionary. Upod ko nga soldado ni Kristo. Kag messenger mo. Tingaman. Ini si Epaphroditus kung sa aton panila, ako ning jikas. Amo ning pimaya nila sa ito. Amo ni ang ilagad na Palawan. Amo ni ilang Imnolier. Si Epaphroditus dito ginapadala ang mga supply. Siya ang siya ang daw lifeline ni Apostle Paul. Tanan niya brad ng mga needs ni Apostle Paul. Epaphroditus kadto dito dala sulat. Balik naman dito naman Epaphroditus. That's why si Epaphroditus lapit mapatay ba sa sobra na sakit. Sila ni Paul lapit mapatay, jutay siya mapatay. Verse number 27, for indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only. Ang pangaloy ang Diyos, ikaloyan siya sa Ginoo. Di lamang siya, sinilipon sa akon man, I should have sorrow upon sorrow. Isinayon niya, verse 28, I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again, ipabalik pa rin sila sa inyo. Pag kung makita ninyo siya, ye may rejoice, and that I may be less sorrowful. Ang sila niya 29, receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Because for the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life. Kung nag-iisip niya kaugalingon, na kamuhi, to supply your lack of service toward me. Sila niya, ang inyong kapulapon, siya ang nagpulo. Grabe ang ni Apostle Paul kay mga utod, kay Epaphroditus. No? Ang iya ng pagpasalamat. Ini nga tao. No? Full of heaviness means he was distressed. Si Paul, sorrow upon sorrow means, okay, that Epaphroditus had died, that would have added further sorrow, the apostles' already present sorrow in imprisonment. Sino niya, kung mapatay pa gini nga tao, magdugang na gina akong kasubok. Na-prison ako dili, kung mapatay pa ni si Epaphroditus, padugangan akong kasubok. Pero sino niya, salamat sa Ginoo na ini nga tao, ginbuhit pa sa Ginoo, ginayon pa sa Ginoo. Kaya haman niya, verse 29, receive him in the Lord. That means the Philippians are to welcome Epaphroditus home from Rome with a heartfelt Christian reception. And hold such in reputation is imperative. No? The readers to hold high esteem with Christian servants as Epaphroditus, who are selfless in concern for no others and who willingly risk their lives in serving the Lord. No? Ang mula verse number 30, not regarding his life is better said, risking his life. Imbutang niya yung kaugalingon, niya kamuhi sa kalisod, sa kakuyaw. Pero mga utod, in ministering to Paul in Rome, Epaphroditus became so ill that he almost died. Jutay na siya mapatay. The reason he does risk his life was in order to supply your lack of service toward me. That is to make up for the Philippians' inability to aid Paul due to their being many miles from him. So, ang ilang obligasyon na bulig tani ni Apostle Paul, wala nila nahimo. Pero salamat kay Epaphroditus kay kaagi sa iyang kinabuhi na supply ang iyang bulig. Kung silingon na sustain mga abyan na nasa pupo ni Epaphroditus, nasa loob ni Epaphroditus ang responsibility na supposed to be mga Philippians. That's why, dili nagpasalamat si Paul
kay Epaphroditus kada ko siya mabuli sa iyang ministry. Amen? So, salamat kami mga Epaphroditus na willing i-risk ang ilang kinabuhi for the sake of the gospel. That's why sa letter ni Apostle Paul, kung niya nalipatan, i-mention niya si Epaphroditus. He called him brother, he called him companion, he called him as fellow soldier of Christ, and of course, itawag mo niya messenger. Messenger mo kapatid. Okay? So I hope na may ara kita na learn about sa book of Philippians chapter 2. No, may mga tao igamit si Paul, ipasalamatan niya ng dako ng muli sa iyang ministry. Ibig sabihin, Apostle Paul, mga author, yes, dihatag nato ng credit sa iya, damo siya nasulat ng mga libro. Okay? Damo siya mga lugar na nakatuan, nagkaroon siya sa fourth missionary journey, pero di natin ma-deny, damo po mga tao gamit ng partner ni Apostle Paul. Hindi man sila na-highlight, pero mga author, dako sila mabulig kay Apostle Paul. Dako sila mag-contribution sa life ni Apostle Paul. So I hope sa aton may ara kita, gamiton makita ni Lord na tanin maging Epaphroditus kita. Mahimo kita nga, brother and companion and fellow soldier of the Lord. Hindi mo kita katulad yung Epaphroditus, gabiyahe-biyahe. Pero siguro, number one, sa prayer, hindi kita maging Epaphroditus. No prayer. Ang atong ministry sa pag-ampo, Lord, kuligi ang nagdalakat. Tagay ka alam ang mga nagdalakat. Ang mga na-visit, Lord, tagay sa healthy life. Good strength, Lord. Hindi na mabagay na imong kitang Epaphroditus. O, maybe ba? O, di ka man makabisit, makahatag ka, pastor, may ara ko, ibutang sa sumri, 100 for gasoline. Amen? 200 for gasoline. Dako na lang kapulit. Atong tricycle, nakita ko dito sa buwao, why sa tire? Ano ito ba, Jesus? Na flat? Wala ka ba'y, kaya ka ba libreng vulcanizing din? Free bulkit? Wala pa? Ano na? Kung wala man free bulkit, wala ko siya. Oh, punta ko sa subi, sige pastor, pag bulkit, dako na nakabulig din. Kasi nakapagi, makabulig kita mga pagdala. So, this time, makatindog kita. Okay? Tindog ka. Ngayon, pag-alert kita sa chapter number 2 na ito naging discuss. So, series study kita. Namin ni mga ito. Wala, kung kayo matapos. Importante, may isa-isang taong isang kabuk mga kabiyahin. Ginoo, salamat sa inyong gabi, salamat sa inyong pulong, salamat sa instruction ni Apostle Paul na gigamit ko sa pagsulat sa inyo. And mas Lord, ma-retain